ito na po ang ating Spanish bread. Ilipat lang natin sa ating cooling rack. My goodness! Sarap! Dito sa mixing bowl, maglagay tayo ng 1/3 cup salted melted butter, 1/2 cup full cream milk, 1/2 cup white sugar, 3/4 cup warm water. I-mix lang natin. Mag-add tayo ng 1 egg. I-mix lang natin ito hanggang maging well-incorporate ang lahat na ingredients. 1 tablespoon instant dried yeast. I-mix lang natin. Ilagay na natin ang 1/2 kilogram na plain flour or bread flour. And 1/8 teaspoon salt. I-mix lang natin. Okay, so pwede ito siya masahin by hand manually. Ang sa akin naman ay ilalagay ko sa aking stand mixer kasi meron akong stand mixer para mapadali yung trabaho natin. Okay, so i-mix natin by 3 minutes. Or imasa nyo by hand 10 minutes para makuha mo yung right consistency. Dapat ganyan ang pagka-stretchy niya. Okay, so ilipat lang natin dito. Lagyan natin ng konting oil. I-spread lang natin. And ilipat natin dito. Para makita natin kung ano siya ka-stretchy. Okay. Kapag minasa nyo ng manual, dapat ganito din ang consistency niya. Yung hindi siya mapunit, so okay na yan. Then, ilagay na natin dito sa ating mixing bowl. Patubuin natin siya until double in size. I-cover lang natin ng cling wrap. Then, ilagay natin sa warm place para mag-double in size. So, gagawa naman tayo ng ating fillings. Meron tayong room temperature na salted butter, 1/2 cup. Dagdagan natin ng 1/2 cup brown sugar, 1/3 cup condensed milk, 1 cup breadcrumbs. I-mix lang natin. 1/4 cup evap milk. I-mix lang natin mabuti. Ready na ang ating fillings. Okay, so after 1 and 1/2 hour, tumubo na siya. Ooh, look at this. Ooh! Tumubo na siya. Okay, so ilipat lang natin dito sa ating baking mat. Lagyan lang natin ng oil. I-divide lang natin itong ating log or kung ibebenta nyo, kiluhin nyo para the same sizes yung inyong Spanish bread. So itong gagawin ko is 70 grams. Ipabilog lang natin. I-prepare lang natin ang ating baking tray and yung breadcrumbs. I-flat lang natin. Lagyan natin ng 1 tablespoon na filling. Then, i-roll natin. I-pinch lang natin sa dolo para ma-lock. Yan. Then, ipaikot natin sa breadcrumbs. At ilagay natin sa ating baking tray. Pwede din na parang lumpia yung pagbalot natin. Para hindi lalabas yung sa tabi. Okay, so tamang-tama lang yung ating fillings for 13 pieces. Diyan na lang natin ilagay.
Ito na yung finished product natin, 13 pieces na Spanish bread. I-cover lang natin ng tea towel and then i-proof natin for another 30 minutes bago natin isalang sa ating oven. Preheat natin ang ating oven sa 175 degrees Celsius. Check natin. Ooh, tumubo na siya. I-bake na natin sa ating preheated oven na 175 degrees Celsius for 20 to 25 minutes.